So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw mga ate at kuya, sabi ko nga sa inyo kahapon, itatanim natin lahat ng bagong seeds na nadagdag ngayong Mega Summer Harvest, no? So, atin natin to sa tatlong part. Yung unang part is yung manggagaling sa mga seed shop. Yung pangalawang part is manggagaling dito sa harvest shop. And yung pangatlong part is manggagaling doon sa may recipe. So, bali, madami kasi yung seed. So, hati natin sila sa tatlong part. And titignan natin kung alin ba sa kanila yung may pinakamalaking value na binibigay, no? Pero syempre mga atit kuya, bago natin umpisahan tong video nun to, umpisahan muna natin sa pagwa-wash out, diba? So tara mga ate kuya, umpisa na natin yung pagtatanim ng mga bagong seed. So umpisahan natin yung sa seed shop. Dalawa lang naman yung bago sa seed shop. Hindi nilabas yung scorching bud, yung parang parang sunflower na ember lily. So hindi siya nilabas kahit merong seed na asset na nilik, pero hindi siya nilabas. Hindi ko alam kung bakit. So yung tatanim lang natin ngayon na galing sa seed shop is yung Rafflesia tsaka yung pitcher plant. Hindi ko alam kung nakakuha kayo nito kahapon, pero kahapon kasi may pitcher plant. Hindi ko alam kung nag-stock ulit, pero isa lang kasi yung naabutan ko. So ito yung dalawang itatanim natin para sa unang batch, okay? Ang gagawin natin mga tit kuya para mas mapabilis to, gagamit tayo ng flamingo tsaka frog, okay? Flamingo, kasi yung flamingo, kung hindi nyo alam mga tit kuya, ang nagagawa po ng flamingo is stand on one leg and 16 all plants fruit stud will grow faster. So hindi siya nagbibigay ng mutation pero napapabilis niya yung tubo. So lalagay tayo ng tatlo kasi tatlo lang meron ako. Kaso swertihan lang din kung saan tatayo itong mga flamingo, kaya magdadagdag din tayo ng wala pala akong frog, so hindi ko magagawa yun. Gagawin na lang natin, dagdag natin tong mimic octopus para magaya niya tong flamingo, para kahit papaano meron tayong additional na taga pampabilis. So huwag nyo pansinin yung hamster kasi may kinakrap ako na kailangan ko mapabilis, no? So ngayon ang gagawin natin mga tit kuya is itatanim muna natin tong Rafflesia at saka pitcher plant, okay? Gagawin natin, tanim na lang natin dito sila sa dulo. Gagamitan natin sila ng sprinkler pero hanggang advance lang, okay? Kasi pag gumamit tayo ng godly, baka mas ma-mutate and hindi natin makita yung tamang size niya. So tanim lang natin yung Rafflesia dito. Ay, umpisahan muna natin pala sa basic sprinkler tapos advance, no? Tapos tanim natin yung Rafflesia dito and yung pitcher plant naman is dito. Okay? Tapos gamitan natin ng watering can para mas mapabilis pa. Para ang bilis lang tumubo ng Rafflesia. Yung pitcher plant is 0% pa rin. So, hindi ko alam bakit 0% pa rin siya. Kahit merong sprinkler tsaka watering can. Ayun na, medyo tumutubo na siya. So, yan mga tit kuya, sakto nagkaroon ng tropical rain. Makikita natin na full na yung pitcher plant. So, antayin na lang natin siya tumubo. Lagyan na lang ulit natin ng sprinkler. Tapos, balikan natin within 30 minutes, okay? So, nandito na tayo mga tit kuya at nagbabalik, no? So, pupuntahan na natin and tumubo ng ating pitcher plant and ang ating Rafflesia. So, nakita naman, yung pitcher plant is medyo malaki ng konti ata dahil ata sa sprinkler to. Pero malaki lang naman siya ng konti kumpara sa normal. Pero yung Rafflesia is tumubo na and 9 kg siya, no? Medyo mabigat pala siya. So, isang kuhanan lang siya. Akala ko pwede siya paulit-ulit. And kunin na natin din tong pitcher plant. Yung pitcher plant natin is 16 kilograms. No? Titignan natin kung magkano ba makakuha natin dito sa mga to. Para malaman natin kung maganda pa talaga sila. Unahin natin yung Rafflesia. So, tignan natin kung magkano yung Rafflesia. 5,000. So, mura lang yung Rafflesia. So, ulitin nga natin kung tama ba pagkakakita ko. 5,000 nga lang. 5,000 lang yung 9 kilograms na Rafflesia. Kahit mabigat siya, no, mura lang. So, try naman natin tong pitcher plant na 16 kilogram. 61,000. Hindi na masama. Pero, alam ko hindi ito yung normal na size niya. Alam ko medyo malaki to ng konti. Kasi nakita ko sa wiki na halos kasing laki ng character lang dapat yung pitcher plant. Pero nakita nyo naman 16,000 medyo malaki siya. So okay lang naman. So far okay lang tong dalawa. Yung Rafflesia masyadong mababa.
Pero talagang dapat lang kasi yung Rafflesia is quite common lang dito sa sa seed shop, no? Pang ilan lang yung Rafflesia, oh. Nakita nyo kagad. Tapos yung pitcher plant naman is yung pangalawa kasunod sa sugar apple. So, tama lang yung pricing nila. So, next natin titignan mga kuya is ang mga galing sa summer shop. So, ito na mga kuya, meron na tayo nung tatlong bagong seed na pwede natin makita sa summer harvest na shop, no? So, meron tayong delphinium, meron tayong lily of the valley, and yung traveler's fruit. So, tatry natin, tignan kung magaganda ba to. Unahin, lagay muna natin tong mga sprinkler, okay? Tapos, saka natin itanim tong delphinium, itong lily, tsaka itong traveler's fruit. Tapos, anuhan natin, water sprinkler natin para mabilis silang, water sprinkler, watering ka natin para mabilis silang tumubo. Then, babalikan ko na lang kayo pag fully grown na ulit sila. So, ayan mga kuya, 100% lahat ng plant. Actually, tumubo na yung delphinium. So, mamaya titignan natin, tatanggalan lang natin ng mutation yan. Pero yung sa lily of the valley is hindi pa tumutubo, and yung sa traveler's fruit, wala pa, kakatubo lang. Medyo matagal siya patubuin, no? So, buti na lang nagkaroon ng thunderstorm, nagkaroon ng okay, hindi ka na ako doon. So, yan, babalikan na lang natin to within 30 minutes. Baka may bunga na, tignan natin kung magkano ba ang presyo nila and worth it ba sila, okay? So, ito na mga kuya, no? Tumubo ng ating mga pinagpa-plant. Actually, yung defolium nga, tumubo na. Ang bilis yan tumubo. Tapos, meron na tayong lily of the valley and yung traveler's fruit. So, kunin muna natin tong defolium. Delphinium. Tapos, kuha tayo ng isang lily of the valley. Oh, 7 kilograms na to. Ito, 0.26. So, maliit lang talaga siya. Then, isang traveler's fruit. Nadamihan. Nasobrahan yung lily of the valley natin. So, ito. So, 20 kilograms tong isa. Ang bigat niya, no? So, hindi naman siya sobrang laki. Hindi naman siguro na sobrang laki dahil sa sprinkler, no? Tama lang ata yung laking yan. Then, check na natin to mga kuya. So, unahin natin sa... nakalimutan ko. Tanggalin. Teka, alam ko meron pa akong Delphi. May Delphi. Wala na ba akong Delphi? Wala nga akong Delphi na iba. So, tignan na lang natin to. May Winstruck to, So, hindi ko natanggal. Tignan natin kung magkano yung price. 43,000. Magkano kaya to kapag walang, Tingnan, tatanungin natin tong last na, ko. Delphinium seed. Tingnan natin kung wala siyang, Mabilis lang naman siya tumubo. So, tingnan natin. 0%. Ayan. Tumubo kagad siya, no? Sobrang liit niya lang talaga. Ilan to? 0.21. So, tingnan natin kung magkano to. Wala tong, wala tong mutation. So, tingnan natin kung magkano. 21,000. So, 21,000 kalahati din, no? So, tingnan na natin tong next, tong lily of the valley. 71,000. So, ang taas niya. Tapos ang dami niyang tumubo, okay? Ang taas naman itong lily of the valley. So, lily of the valley na ba is panibagong magandang, plant na itanim. Kasi ang taas niya, Tingnan natin ko. Ito, 8 kilograms. Ito, 10 kilograms. Check natin kung magkano itong 10 kilograms. 148,000. Ang taas naman ng lily of the valley. Wala pa tong wala pa tong mutation. Ang taas naman. Okay, ang taas ng lily. Ang ganda ng lily, guys. Kung makita mo nyo man stock to, ang ganda ng lily. Next natin is yung traveler fruit. Ito yung pinakamahal sa kanilang tatlo, okay? Tingnan natin kung worth ba yung pagbili nyo dito ng summer coins. 109. Bakit 109 lang? Mas mahal pa yung lily of the valley. 109 lang siya. Sige, try nga natin kunin yung iba. So, ito mga kuya, kinuha ko yung iba and mas mababa siya dun sa 20 kilograms. Kung mas mababa to, ibig sabihin, mas maganda yung lily of the valley. 80,000, ang baba niya lang. Bakit ganun? Bakit yung lily of the valley ang taas? So, tingnan nga natin, meron ba akong sige, 7 kilograms. 7 kilo, almost 8. Tingnan natin. 85,000. Ang laki niya. Ang laki ng lily of the valley. Guys.
Kung meron kayong seed ng Lily of the Valley, tanim nyo, tapos pa-mutate nyo. Hindi ko lang alam kung nagana. Hindi tropical lang Lily of the Valley, alam ko, kaya hindi nagana yung tukan. Pero siguro mooncut pwede. Try nyo mooncut. Pero grabe naman to Lily of the Valley na to. Try nga natin iba pang Lily of the Valley na ano. Ay, mali. Sorry. Try natin tong ibang size. Kung may ano pa ba. Ito last na bunga. Ito 10 kilograms din to eh. 100,000 pataas to eh. 143. Grabe guys. Wala pang sprinkler na master sprinkler to. Tsaka godly. So far, mas mahal yung Lily of the Valley compare sa Traveler's Fruit, no? Kaya kung makita nyo man yung Lily of the Valley nasa stock, mas mura siya compare sa ano, sa Travelers, kaya bilhin nyo na. Pero bilhin nyo pa rin yung Traveler, syempre. Makakatulong din niya sa inyo. Pero mas mahal yung Lily of the Valley. Ang maganda kasi sa Traveler, mga tito, nagana yung token dyan. Ito, yung sa alt ko. Makita nyo naman, ang laki nung Traveler's Fruit na ano to, magkano ba to? 267 million. So, wala siyang variant. Okay, wala siyang gold or rainbow. Normal na Traveler's Fruit lang siya. Pero, yung Lily of the Valley, mas mahal. Kaso, hindi nyo naman matutukan method. So, kung pwede nyong gawin, is yung mooncut lang. Itong, ano kasi, itong Traveler's Fruit, pwede itukan, tapos yung Tropical Mist na sprinkler. Kaya, mas mahal siguro to in the long run kasi dahil doon sa mga additional na sprinkler and pet na gumagana. Pero yung Lily of the Valley, wala pa akong alam na pet na pwedeng yan bukod sa mooncut, no? So try nyo na lang, testing nyo sa ibang mga pet, baka gumana. So baka pumaldo din kayo. So next naman na itatanim natin mga titkuya is yung natatagpuan sa recipe, no? Kung di nyo pa alam, yung sa recipe dito is may mga bagong seeds, ay mali. May mga bagong seeds na pwedeng i-crop. Progressive po yung tatlong yan. Mag-i-start kayo sa Peace Lily to Guanabana or yung Guyabano. So kailangan din ng summer coins tsaka yung mga past seeds dito kasi ayan, kita nyo naman, kailangan nyo ng Peace Lily para makagawa ng aloe vera, tapos kailangan nyo ng aloe vera para makagawa ng Guyabano. So, medyo progressive yung pag-crop nun. Pero meron na tayo nung tatlo. And tatry natin itong tatlo if mas mahal ba siya compared to sa Lily of the Valley tsaka Traveler's Fruit. So, tatry ulit natin. Magano lang ulit tayo. Sprinkler tapos watering can. Unahin natin tong advanced. Tapos unahin natin yung basic. Then, Peace Lily. Tapos aloe vera. Then yung Guyabano. Tapos ano na lang natin. Watering can na lang natin. So, tumubo kagad yung Peace Lily, nakita nyo naman. So, hindi na natin gagalawin yan. Baka madampot ko pa. Ay! Nadampot ko yung aloe vera. Ang bilis niya tumubo. Diyos me, tumubo kagad yung aloe vera. Ang bilis. So, nakuha na natin tong, kunin na natin tong Peace Lily kasi nakuha ko na rin yung aloe vera. Nakuha ko na. Wala na akong pang-crop niyan eh. Hindi ko naman pwede ulitin. So, itong inaantay na lang natin is Guyabano. Medyo matagal ata ito tumubo. So, balikan na lang natin to ng mga 30 minutes and balikan ko kayo kung ano mangyayari, okay? So, ito na mga titkuya, tumubo na yung ating Guyabano. Makikita naman natin na hindi sila ganun kalakihan. Ito yung bunga nito. 1, 2, 3, 4. So, onti lang yung bunga. Oh, tama. 4 lang ata bunga nito. Binubunga niya. Pero alam ko, nagana dito yung hedgehog. So, next time, tatry natin yung hedgehog method dito. Kasi madami na akong hedgehog ito. Try natin yung hedgehog dito. Kasi prickly fruit daw to. Kasama daw to sa prickly fruit. Tapos yung ano naman, Traveler's Fruit is tropical. Try natin yung tukan method naman doon next time. So kunin na natin to. Kasi nakuha ko na yung lily. Peace Lily. Diba nadampot ko? Asa yung Peace Lily? Ay, lily ko. Alaka! Nabigay ko pala sa summer event. Hindi ko nalak. Sorry. Kailangan ko ulit magtanim. Naku po. Hindi ko napansin mga titkuya na kasama pala sila sa summer natanim ay nabigay ko sa nabigay ko doon kay Georgia. So kailangan ko ulit magtanim. Babalikan ko na lang ulit kayo kapag tumubo na. So ayun mga titkuya, nagbabalik na tayo and meron na akong seed nung aloe vera tsaka Peace Lily. So hindi na natin sila i-sprinkler kasi mabilis naman silang tumubo. Lagay na lang natin silang dalawa dito.
Tapos, i-watering ka na lang natin. Kasi ang bilis lang tumubo. Kita nyo naman, kakalagay ko lang ng peace lily. Ayun, tumubo ko agad siya. Meron na kagad tayong peace lily. Tapos, etong aloe vera na lang. Mabilis lang din tong aloe vera. 80% agad. So, yan. Fully grown na rin yung aloe vera natin mga titkuya. So, meron na tayong 0.73 kilograms na peace lily and almost 6 kilograms na aloe vera. Tapos, kunin natin tong guayabano. Kuha tayo ng pinakamaliit lang siguro ngayon. Pinakamaliit. Ito, 4.35. Tapos yung pinakamalaki is yung 6.47. So, titignan na natin kung magkano ba ang presyo nila. Tunahin natin mga atit kuya dito sa peace lily kung magkano ba ang presyo ng peace lily. Peace lily is 35,000. Hindi siya ganun kaganda, pero pwede na. Okay? Pwede na panimula. Pwede na. Kasi isang kuha lang siya. So, hindi siya repetitively na pwedeng kunin. So, yun yung pangit doon. Next is yung aloe vera. Same lang din sa peace lily. Isang best lang din makuha. So, wala tong kahit anong sprinkler. Nakita nyo naman. Tignan natin ang worth. 81,000. Ang taas Ang taas. Okay, mataas siya kasi isang kuhan lang din siya. So, yun yung parang ano niya. Cons. Okay? Kasi mataas nga siya pero isang kuhanan lang din siya. Itong guayabano, tignan muna natin yung pinakamaliit na meron tayo. Yung 4 kilograms. 85,000. So, almost same price sila ni aloe vera. Pero yung guayabano nga is paulit-ulit. Okay? Pwede siyang maulit-ulit. Unlike sa aloe vera. So, tignan natin tong 6 kilograms kung magkano. 189,000. Okay, medyo napapansin ko maganda tong guayabano Medyo maganda siya, okay? Medyo maganda yung guayabano. Baka ang gawin ko mga titkuya, next video, tatry natin yung hedgehog method dito sa guayabano, okay? Kasi madami akong hedgehog Nandito ba yung mga hedgehog ko? So, meron akong dalawa dito. Tapos, may 4 pa ata ako dun sa alt ko. So, sakto 6 yung pwede nating equip. Itatry ko yun mga atit kuya dahil mukhang maganda yung guayabano, okay? Mukhang maganda tong guayabano. Medyo matagal siya tumubo, okay? Medyo matagal tumubo yung puno niya. Yun lang yung pinaka-downfall. Yung lily, maganda din. Maganda rin yung lily. Yung traveler's fruit is maganda rin kasi matagal din tumubo. Yung pitcher plant is sakto lang, okay? So overall mga atit kuya, feeling ko ang pinakamaganda sa kanila talaga is guayabano, okay? Kasi yung guayabano is pwede nating hedgehog method and yung ano din pala, yung traveler's fruit is pwede nating itukan method. Yung dalawang yon specifically, sila din yung pinakamahal sa kanilang respective shop, no? Kaya siguro maganda sila gawa ng method. So, tataray natin yun sa mga susunod nating episode ulit, mga ate kuya. So, ito na mga ate kuya, yung start ng ating pagpili sa nanalo ng 2 trillion worth na Candy Blossom. Okay, ito ay donated and sponsored by Igrish ulit. So, ito na, titignan natin kung sino ang mananalo out of 11 comments. Okay, titignan na natin. Okay, ang nanalo po ay si... ano ba yan? Ano bang pangalan yan? John Carl. So, siya po yung nanalo ng ating Candy Blossom. So, hindi ko nasasabihin yung bong... Ba't ganyan pangalan? Ang baho naman. Ba't binabaho mo yung pangalan mo? So, sabihin na lang natin si Jorik ang nanalo. Congrats sa iyo, Jorik. Add na lang kita mamaya and di-deliver ko sa iyo yung Candy Blossom mo. So, eto, Jorik. I-add na kita. Yung pangalan mo talaga grabe. Ito na, add na kita accept mo na lang ako, Jorik, para mabigay ko sa yung 2 trillion na ano mo, tawag dito, na Candy Blossom. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Sisimulan ko na mag-imbak nung guayabano ng mga tit kuya. Pati dito sa main ko, pati sa alt ko. Suggest ko sa inyo mag-tawag dito, mag-imbak na kayo kasi next update is magiging prehistoric update. Doon po lalabas yung pinakamabagong plant na mas mahal compare sa Candy Blossom and baka mawala kasi ito Baka mawala to kasi hindi naman to part ng prehistoric kapag ano, 'di ba? Baka mawala tong recipe and mapalitan. So, suggest ko mag-craft na kayo, bilhin niyo yung mga stock if meron. Tapos yun nga, magano na kayo kasi masasayang, okay? Medyo mahal yung guyabano, kaya magi-start na ako mag-imbak ng guyabano habang kaya ko pa.
para kapag ginamitan ko ng hedgehog method ay paldo tayo, 'di ba? So, yun lang masasuggest ko sa inyo mga ate at kuya. Ang magaganda yung coding ngayon is Guyabano, yung Traveler, tsaka yung Lily of the Valley. Ang ganda din ng Lily of the Valley. Kaso wala siyang pet na pwedeng mag-synergize doon, no? So, yun lang yung mga pwede kong i-suggest sa inyo mga ate at kuya. So, comment nyo na lang if meron pa kayong ibang pwedeng i-suggest. Pwede natin gawin, okay? So, hanggang dito na lang ako mga ate at kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. And i-follow nyo na rin po ako sa iba nating social media platforms, okay? Yan lang po ang pag-usapan natin ngayong video. Kita-kita tayo mga ate at kuya next video. Bye-bye!